Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Yuri. Taong 1992. Bago, Negros Occidental. Lumaki sa hirap si Yuri. Ang ama ay nagtatrabaho bilang isang kargador sa palengke, habang ang ina naman ay naglalako ng mga kakanin. Panganay sa magkakapatid si Yuri, kaya naman siya lamang ang inaasahan ng mga magulang sa pagbabantay ng maliliit na kapatid. Ito din ang dahilan kung bakit hindi na nagpatuloy sa pag-aaral sa high school itong si Yuri. Kadalasan, tumutulong ito sa ama sa pagbubuhat ng mga paninda sa palengke. Kaya medyo nasanay na siya sa mabigat na trabaho. Hanggang sa tuluyang bumigay ang katawan ng ama. Kaya napilitan ang binata na magtrabaho para makatulong sa kanyang pamilya. Halos araw at gabi siyang nagtatrabaho para maipambili ng gamot at pagkain. Sa kabila ng hirap na pinagdadaanan ay ni minsan, hindi siya sumuko sa pag-asang maiahon ang pamilya at maipagamot ang ama. Dahil sa trabahong ito, may nakilala siyang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Isaac. Minsan itong nakiusap sa kanya na ikarga ang mga pinamiling gulay sa kanyang sasakyan. Napansin ni Isaac na medyo mabagal na ang pagkilos ni Yuri. Kaya naman tinulungan niya na ito. "Boy, ako na nga dyan. Kunin mo na lang yung mga natitirang supot." Wika ni Isaac habang kinakarga ang mga hinahakot ni Yuri. Pagkabalik ng binata ay inaya niya itong kumain muna. Ngunit tumanggi si Yuri dahil nahihiya siya sa lalaki. Ngunit pinilit pa rin siya ni Isaac. Kaya wala itong nagawa at habang kumakain, nagpakilala sa kanya ang lalaki. "Siya nga pala, tawagin mo na lang akong Kuya Isaac. Ikaw, anong pangalan mo?" Tanong ni Isaac. Kaagad namang nagpakilala ang binata. At simula ng araw na yon, palagi nang nagkikita ang dalawa. Hanggang sa isang araw, nakaupo si Yuri sa isang sulok habang nagpapahinga. Nilapitan siya ng mga siga doon sa lugar. Nakita ito ni Isaac. Tinignan niya kung ano ang gagawin ng mga kalalakihan. Hanggang sa kwinelyuhan na ng isa si Yuri. Dinig na dinig ni Isaac nang sabihin itong ibigay ang kita sa buong araw. Ngunit nagmatigas si Yuri. Kaya sinuntok siya sa sikmura ng lalaki. Patuloy lamang na nag-obserba si Isaac. Hanggang sa napilitan na si Yuri na ibigay ang kakarampot na kinita nung araw na yon. Pagkalis ng mga kalalakihan, pasimpleng lumapit si Isaac sa binata. "Hoy bata, bakit hinayaan mong kunin nila ang pera mo? Bakit di ka lumaban?" Tanong ni Isaac. Napaiyak na lamang ang binata at hindi tumugon. "Wala po akong laban sa kanila, kuya. Malalaki po sila at marami." Tugon ni Yuri. Napangiti naman si Isaac. Dito niya napagtanto na katawan lang talaga ang malaki kay Yuri. Ngunit ang isipan nito ay bata pa lamang. "Ganun ba? Halika't may ipapakita ako sa'yo. Wala ka namang trabaho ngayong araw, di ba?"
Wika ni Isaac. Dahil tapos na din ang gagawin ni Yuri, sumama ito sa kanya. Ang hindi alam ng binata ay ito na ang simula ng pagbabago ng buhay. Dinala ni Isaac si Yuri sa tahanan. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil napakaganda ng bahay nito. Yari sa kahoy. Makaluma ang disenyo ng bahay na yon na tila hindi pa nagagalaw sa loob ng mahabang panahon. Kuya, ang ganda naman po ng bahay niyo. Kailong po ba ang nakatira dito? Namamanghang tanong ni Yuri. Napangiti naman si Isaac sa naging reaksyon ng binata. Ako lang. Mag-isa ako naninirahan dito. Halika Yuri, pasok ka dito. May ipapakita lang ako sa'yo. Tugon ni Isaac. Pagkapasok sa tahanan, mas lalong namangha si Yuri. Lalo na nang makita niya ang mga dekorasyong nakasabit sa dingding. Mga makalumang sandata kagaya ng kris, kampilan, mga kalasag na gawa sa matitigas na kahoy. Inikot pa niya ang paningin at sa sulok ng bahay ay nakita niya ang mga tungkod at basto na kakaiba ang itsura. Sa tabi ng mga ito, nakasabit ang iba't ibang uri ng kwintas na yari sa mga bato, kristal, pangil ng hayop at tanso. Habang nagmamasid, iniwan siya ni Isaac para maghanda ng makakain. Hindi naman ito napansin ni Yuri dahil napako ang tingin niya sa isang kwintas. Nilapitan niya ito at naramdaman na tila iniingganyo siyang hawakan ang kwintas. Ngunit nang aabutin na sana, bigla namang dumating si Isaac. O Yuri, magmerienda ka muna. Paanyaya ni Isaac. Kaagad namang lumapit si Yuri. Naupo ito at nagsimulang kumain. Pinuntahan ni Isaac ang lagayan ng mga kwintas at kinuha ang kukunin sana ni Yuri. Lumapit siya sa binata at sinabi, "Gusto mo ba ito? O ito, isuot mo." Wika ni Isaac. Kaagad naman itong inabot ni Yuri. Pagdampi pa lamang ng kamay sa mismong kwintas, bigla siyang nakakita ng mga pangitain. Ito ay mga kaganapan sa nakaraan. Nakita niyang suot ito ng isang lalaki habang nakikipaglaban sa napakadaming tao. Nakita din niya ang lakas ng taong yon. Napag-alaman din ng binata na nagpalipat-lipat na ng may-ari ang kwintas. Mula sa pinakaunang nagmamay-ari hanggang kay Isaac. Nangidilat ni Yuri ang mga mata. Nagulat ito dahil nakatayo na siya sa isang napakalawak na kapatagan. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar. Kaya kinabahan na siya at nagsimula na siyang tawagin si Isaac. Ngunit walang sumasagot sa kanya. Hanggang sa isang napakalaking gintong nilalang ang nagpakita. Kalahating tao at kalahating kalabaw ang anyo na may ginantoang balat. May hawak itong napakalaking palakol. Tumayo ito sa harap niya at nang ilapag ng nilalang ang kanyang dalang sandata. Naramdaman ni Yuri ang pag-uga ng lupa. Yuri ang pangalan mo, hindi ba? Ikaw pala ang pinili ni Isaac. Wika ng nilalang. Doon lamang napag-alaman ng binata na ang tawag dito ay bawa. Kaunting kaalaman lang. Ang mga bawa ay kadalasang mga tagabantay ng lagusan ng kabilang mundo.
Nahanay sila sa matataas na uri ng engkanto kagaya ng mga diwata at mga anggitay at kung minsan, nagiging gabay din sila ng mga mutya. Balik tayo sa kwento. Pinili? Hindi ko po kayo maunawaan eh. Nagtatakang tanong ni Yuri. Naupo ang bawa sa tabi niya at inaya din siyang maupo at sinunod naman ito ng binata. Hayaan mong magpakilala ako at sabihin sa iyo ang dahilan kung bakit ka nandito sa mundo ko. Isa kong gabay ng mutya. Alam kong sa iyo pinasa ni Isaac ang ngipin ng kalabaw. Ang totoo, hindi ka mapupunta dito at hindi mo ko makakausap kung hindi ka karapat-dapat sa mutya. Wika ng bawa. Unti-unti ay nauunawaan ni Yuri ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag din ng bawa ang kakayanan na maaari niyang taglayin kapag pinili niya ang maging bagong may-ari ng mutya, maging ang mga pagsubok na pagdadaanan niya. Maaari kang dumaan sa mga mahihirap na pagsubok. Pero dahil alam kong karapat-dapat ka ay magiging magaan ang lahat para sa iyo. Sikapin mo lang na tahakin ang mabuting landas. Ang mga pagsubok na pagdadaanan mo ay magiging parang alikabok lamang na hahawiin mo sa iyong katawan. Magtiwala ka sa may likha. Pati na rin sa akin dahil hindi ka namin papabayaan. Muling wika ng bawa. Nang matapos ay bigla itong naglaho. Kasabay nito ang paggising ni Yuri. Kaagad siyang bumangon sa pagkakahiga at nakita niya si Isaac na nakatayo sa tabi niya. O ano? Nagkita na ba kayo ng kaibigan ko? Bungad ni Isaac. Napatango na lamang si Yuri dahil hindi pa din siya makapaniwala sa mga naranasan nung araw na yon. Ikwinento din ni Isaac sa kanya ang totoo niyang pagkatao. Ayon kay Isaac, isa siyang babayla na tagapangalaga ng mga sinaunang kagamitan ng kanyang mga ninuno. Kabilang dito ang pinakamalakas na mandirigmang nabuhay sa mundo. Ang kauna-unahang naging raha ng Panay na si Balinsusay. Hindi pamilyar kay Yuri ang pangalang yon. Pero hindi na siya nag-abala pang magtanong dahil alam niyang kapag tumagal ay malalaman din niya ang mga ito. Kaya simula ng araw na yon, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pagkatao ni Yuri. Naramdaman niya na kahit buong araw siyang nagtatrabaho, hindi siya nakakaramdam ng kahit anong pagod. Minsan ay inaabot pa ito ng madaling araw kaya malaki-laki din ang kinikita niya sa araw-araw. Nagagawa na niyang ibili ng gamot ang ama. Napansin naman ito ng mga siga sa lugar na yon at muli na naman siyang nilapitan ng mga ito. Ang hindi nila alam, yun na pala ang huling beses na aabusuhin nila si Yuri. Habang umiinom ng soft drinks sa isang tindahan, nilapitan siya ng mga kalalakihan. Kagaya ng dati, sinubukan ng mga itong kunin ang kinita ni Yuri at akmang dudukuti na sana ang pera. Nang bigla siyang nakarinig ng boses sa isipan. Huwag mong ibigay, bata. Panahon na para turuan mo ng leksyon ng mga taong mapang-abuso. Wika ng tinig. Ibinalik ni Yuri ang pera sa bulsa at sinabing, gusto niyo magkapera? Paghirapan niyo.
Wika ni Yuri. Bumalik lamang ito sa pag-inom ng soft drinks. Kaagad naman siyang kwinelyuhan ng isa sa mga lalaki. Pero hinawakan niya ang kamay nito at piniga ng napakalakas. Napaluhod ang lalaki dahil sa sakit. Binitawan ni Yuri ang kamay nito at kaagad namang tumayo ang lalaki at bumunot ng kutsilyo. Inundayan niya ng pagsaksak ang binata pero nasangga ni Yuri at sa pagkakataong yun, hinila siya ng binata papunta sa tindahan. Dahilan para sumubsob siya at masira ang isang upuan. Pinabalaan ko kayo. Isang beses niyo pa akong gambalain. Hindi lang yan ang aabutin niyo. Banta ni Yuri. Hindi niya alam kung saan niya hinugot ang tapang na yon. Pakiramdam niya, hindi na siya ang nagsasalita at kumikilos. Umanda ka. Babalikan ka namin bata. Hindi pa tayo tapos. Tugon ng lalaki sabay takbo paalis sa lugar. Napangiti na lamang si Yuri dahil sa wakas natapos na din ang pang-aabuso sa kanya ng mga ito. Pero ang hindi niya alam, babalikan pa rin pala siya ng mga kalalakihan. Paglipas ng mga taon, mas lalong lumakas at humusay si Yuri sa tulong at paggabay ni Isaac. Tinuruan siya nitong gamitin ang taglay na kakayanan ng kanyang mutya. Hanggang sa muli ay nagbalik na ang mga siga. Sinusubukan nilang patumbahin ang nooy ganap ng binatang si Yuri. Pero patuloy lang silang nabibigo. Inakala ng binata na lalayuan na siya ng gulo. Ngunit laking gulat ni Yuri. Nang isang araw ay may humamon sa kanya na isang kalaban. Kakatapos pa lamang niya maghakot ng mga paninda sa palengke nang lapitan siya ng isang tao. Ikaw ba si Yuri? Alam mo, matunog ang pangalan mo sa lugar na ito. Wala pa daw nakakatalo sa iyo sa suntukan. Gusto ko lang sanang subukan eh. Siya nga pala. Ako si Ingo na taga-kabilang bayan. Pagpapakilala nito sa kanya. Oo, ako nga. Pero pasensya ka na. Hindi ako interesado sa iyo eh. Tugon ni Yuri. Kasabay ng pag-alis niya sa lugar. Ngunit hinawakan siya ni Ingo sa braso at muling sinabi. Hindi ko akalaing duwag ka pala. Mali palang bali-balita. Kayo dyan, ito ba ang pinagmamalaki nyo? Wala naman pala to eh. Wika ni Ingo. Nakuha nito ang atensyon ng lahat. Kilala na din si Yuri sa lugar na yon. At alam ng mga taga doon na wala pang nakakatalo sa kanya sa labanan. Dahil dito ay napilitan ang binatang tanggapin ang paghamon ni Ingo. Walang hiya ka talaga. Sinusubukan mo ako, no? Sige. 6:00 ng hapon sa lumang imbakan ng kopra. Sa likod ng merkado magkita tayo. Tugon ni Yuri. Napangiti naman si Ingo at tinapik siya sa balikat. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng magandang laban, bata. Huwag kang pahuhuli. Wika nito sabay lakad papalayo. Narindi si Yuri sa kayabangan nito. Kaya naman hindi niya inatrasan ang paghamon. Kinabukasan,
Matapos ang trabaho ay kagad niyang pinuntahan ang napag-usapang lugar. Nakita ng binata na napakadaming tao. Walang ya, ang bilis naman ng balita. Wika ni Yuri sa sarili. Nang makita siya ng mga tao ay nagsigawan ang mga ito. Napapakamot na lamang sa ulo si Yuri. At nang makapasok ay napansin niya si Isaac. Nakatayo lamang sa isang tabi. Nakangiti ito sa kanya kaya kagad niya itong nilapitan. Yuri, sigurado ka bang gusto mong gawin to? Tanong ni Isaac. Alam mo namang ayaw ko din ng basag ulo kuya pero kailangan ng matigil ang kayabangan ng mga ito eh. Tugon ni Yuri. Mag-iingat ka bata. Hindi na din naman kita mapipigilan, hayaan mo na lang bigyan kita ng babala. Hindi pangkaraniwang tao ang makakalaban mo ngayon. Kagaya mo, may taglay siyang isang mutya. Bali-balita ding malakas ang taong yan pero magtiwala ka sa kakayanan mo. Wika ni Isaac. Tumango lamang si Yuri at kagad na ding lumakad papunta sa gitna kung saan nag-aantay na si Ingo. Wala itong suot na damit pang itaas kaya kitang-kita ang mga tattoo nito sa katawan. Mga dasal na pangproteksyon at baluti ang mga ito. Itinuro din ni Isaac sa kanya ang mga tungkol sa ganitong bagay. Kaya alam niyang ang karga ng makakalaban ay pandigma. Handa ka na ba bata? Mukhang magiging maganda ang labanan to. Wika ni Ingo habang nag-uunat ng katawan. Simulan na natin. Nang matapos na't kailangan ko pang umuwi. Tugon ng binata. Walang ano-ano ay sinugod siya ni Ingo ng isang malakas na suntok na nagawa namang salagin ni Yuri. Pero kahit nasalag niya ito, ramdam pa rin niya ang lakas ng kalaban at sunod-sunod na pag-atake ang ginawa ni Ingo. Hindi siya binigyan ng pagkakataong makagante. Hanggang sa nakahanap ng lusot si Yuri. Nagawa niyang makaiwas at nabigyan ng isang malakas na suntok sa sikmura si Ingo. Napaluhod ito at nahirapang huminga. Mayo ka. Huwag mong sabihin hanggang diyan ka lang. Tandaan mo, ikaw ang humamon sa akin. Wika ni Yuri. Unti-unting tumatayo si Ingo. Nakatingin ito sa binatang kalaban. Hindi niya lubos akalain sa isang suntok ay magagawa siyang parusahan ng matindi ni Yuri. Pero dahil kahihiyan niya ang nakataya ay hindi siya sumuko at muli niyang sinugod si Yuri. Panay-ilag lamang ang ginagawa nito. Hanggang sa makakuha siya ng magandang tiyempo at nasuntok niya sa panga si Ingo. Dahilan para muli itong bumagsak. Huwag ka nang tumayo kaibigan. Napatunayan mo na ang sarili mo. Tama na. Wika ni Yuri. Ngunit hindi pa din nagpaawat si Ingo. Tumayo ito at muling sinugod ang binata. Hinayaan ni Yuri na tamaan siya nito sa katawan ng ilang ulit. Hanggang sa maramdaman ng binata na nanghihina na ito. Hinawakan niya ang kamao ni Ingo at tinulak palayo. Muling natumba si Ingo at nahirapan ng bumangon. Nilapitan ito ni Yuri at naupo sa tabi. At sinabing, tama na.
Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Oo, malakas ang spiritual mong katawan pero kabaliktaran ng pinapakita mo sa pisikal na aspeto eh. Wika ni Yuri. Akmang tatayo pa sana si Ingo pero tinulak siya pahiga ni Yuri at sinabihang wag nang tumayo. Wala nang nagawa si Ingo kundi tanggapin ang pagkatalo. Matapos ang laban ay kinausap niya si Yuri. Sandali lang bata. Pwede ko bang malaman kung ano ang tangan mo? Kakaiba kasi ang lakas mo at inaamin kong minaliit kita. Pero ngayon, nakuha mo na ang respeto ko. Wika ni Ingo. Napangiti lamang si Yuri at sinabing hindi na mahalaga kung ano ang tangan niya. Dahil kahit ano pa mang kakayanan ang taglay ng isang tao, magtatagumpay siya kapag ginamit ito sa kabutihan. Simula nung araw na yon, unti-unting nagbago ang tingin ng tao kay Yuri. Mula sa pagiging sangganong walang pinag-aralan ay nirespeto nila ito. Hanggang sa naging kagawad siya ng kanilang barangay. Unti-unting umusad ang pamumuhay ni Yuri. Naiahon niya ang pamilya sa kahirapan. Tuloy-tuloy ang naging tagumpay ni Yuri. At kasabay nito ay ang walang tigil niyang pagtulong sa kapwa at may hirap. Hanggang sa naging barangay kapitan itong si Yuri. Isang butihing pinunong sinusunod hindi dahil sa kanyang taglay na lakas, kundi dahil sa respeto at pagmamahal sa kanya ng mga nasasakupan. Samantalang si Isaac naman, naglaho ito na parang bula. Kasabay ng pagkawala ng tahanan, inisip ni Yuri na lumipat lamang ito. Ngunit isang bagay ang hindi niya nagawa noong naroon pa si Isaac. Yun ay walang hanggang pasasalamat. Kagad siyang nagtanong sa pinakamalapit na kapitbahay ng kaibigan. Pero laking gulat niya nang sabihing walang bahay na nakatayo sa loteng yun. Mahigit 20 taon na itong bakante. Hindi makapaniwala si Yuri sa mga narinig. Kaya pilit niyang tinawag si Isaac. Pinagtitinginan na siya ng mga taong nagdaraan. Ngunit walang Isaac ang nagpakita hanggang sa nagpasya na lamang itong umuwi. Hindi na niya muling nakita ang dating kaibigan. Pagka-uwi ng tahanan ay kagad din siyang pumasok sa silid para magpahinga. Nang makahiga sa kama, kagad din siyang nakaidlip at sa hindi inaasahang pagkakataon, dinalaw siya ni Isaac sa panaginip. Kaibigan, masaya ako sa narating mo ngayon. Pagbutihin mo lang at huwag kang matatakot na gumawa ng kabutihan. Andito lang ako palagi at nakaalalay sa'yo. Wika ni Isaac habang unti-unting naglalaho. Dito lamang napagtanto ni Yuri na hindi pangkaraniwang nilalang si Isaac. Nag-iwan pala ito ng palatandaan sa kanya. At nalaman niya na ang kaibigan pala ay isang engkantong tagapagbantay. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Nongnong. Walang eksaktong taon. Antipolo. Bata pa lamang ay tampulan na ng tukso ang kapatid ni Nongnong na itago na lang natin sa pangalang Pepa.
bunsong kapatid ni Nonong. Ngunit habang nagbibinata at nagdadalaga, lumaki na malayo ang loob ng magkapatid sa isa't isa. Hindi naman maiiwasan ang ganoong bagay sa magkapatid. Lumaki si Nongnong na maraming kaibigan. Samantalang si Pepa ay palaging nag-iisa at takot sa tao. Lagi lamang kumakain si Pepa sa ilalim ng puno mag-isa. At madalas itong makita ng mga estudyanteng tumatawang mag-isa. At madalas, may kausap din ito na hindi nakikita ng iba kabilang na si Nongnong. Isang araw, pinagtawanan ng mga kabataan si Pepa at bilang nakakatandang kapatid. Nasaktan si Nongnong nang makitang pinagtutulungan ang kapatid kaya naman pinagtanggol niya ito. Pwede ba? Layuan niyo ang kapatid ko. Kung ayaw niyo sa kanya, layuan niyo na lang si Pepa. Pagtatanggol ni Nongnong sa kapatid, hinilan niya ito palayo sa mga mapanghusgang tao. Pagkarating sa tahanan, lumuluhang nakayuko si Pepa. Kuya, salamat sa pagtatanggol sa akin ha. Hindi ko lang lubos maisip kung bakit ba hindi niyo nakikita ang kaibigan ko. Simula pagkabata, kasama na natin siya eh. Pero bakit ba ayaw niyo sa aking maniwala? Wika ni Pepa at sa pagkakataong yon, hindi na nakapagpigil pa si Nongnong. Bakit ba hindi mo na lang ako gayahin? Maging ordinaryo o normal ka lang. Lahat ng sinasabi mo, ilusyon mo lang eh. Gawa lang yan ng utak mo. Bakit hindi mo subukan makipagkaibigan? Kalimutan mo ang kaibigan mo na hindi naman totoo. Dahil sawang-sawa na akong makita kang umiiyak. Nasasaktan at ipagtanggol ka. Tugon ni Nongnong. Madali lang para sa'yo sabihin yan, kuya. Dahil mula noon, gusto ka na nila eh. Hindi mo ko kagaya. Weirdo, baliw, sira ulo. Hindi ko naman hiniling na maawa ka sa akin o ipagtanggol ako eh. Mas mabuti pang layuan mo na lang ako. O kaya naman isipin mong hindi mo ako kadugo para wala kang problema. Umakto kang hindi mo ko kilala. Gaya nung ginagawa mo noong mga bata pa tayo. Dahil sa ganyang bagay ka naman magaling eh. Muling wika ni Pepa. Tumakbo na ito papasok ng silid. Narinig ng mga magulang nila ang kanilang pagtatalo. Kaya nilapitan ng mga ito si Nongnong. Anak, alam naming nag-aalala ka lamang kay Pepa. Pero sa ngayon, hayaan na muna natin siya at kailangan niya ng espasyo para makapag-isip. Wika ni Nanay Elena. Nay, sa tingin ko kailangan ni Pepa na magpatingin sa doktor. Alam ko pong hindi baliw o nasisiraan ng ulo si Pepa. Pero sa tingin ko, kailangan niya na magpagamot para naman sa kanya ang gagawin natin eh. Tugon ni Nongnong. Sumang-ayon naman ang mga magulang na mga ito. Matapos makausap si Nongnong, lumapit ang mag-asawa kay Pepa at kinausap ito. Anak, alam namin na nagsasabi ka ng totoo at hindi ka gumagawa ng kwento pero mas maigi siguro kung magpatingin ka sa doktor. Malay mo, di ba? Bumuti ang kalagayan mo. Wika ni Tatay Meloy. Ngunit mas lalo lamang nagalit si Pepa. Yan ba ang sinabi sa inyo ni Kuya? Hindi ako baliw. Kaya ng sinasabi ng iba. Lahat ng sinasabi ko sa inyo, totoo. Bakit ba ayaw niyong maniwala?
Sigaw ni Pepa. Anak, hindi naman sa ganon. Malay mo, di ba gumana ang bagay na yon? Baka sa pamamagitan nun, umuti ang kalagayan mo, anak. Nag-aalala lamang kami sa'yo. Dagdag ni Nanay Elena. Hindi na lamang papinilit ng mag-asawa ang anak. Hinayaan na lamang ito ngunit mas lalong lumala ang sitwasyon ni Pepa. Tama na. Hindi kita susundin. Kahit ganun ang pamilya ko. Mahal nila ako at hindi nila ako sasaktan. Aray, diba? Tigilan mo na ako pakiusap. Nasasaktan ako. Tulong! Sigaw ni Pepa. Ilang sandali pa ay narinig ni Nongnong ang malakas na kalabog mula sa silid ng dalaga. Sa pag-aalala, kaagad na pumunta ang mga ito sa silid ni Pepa. Nakita nila itong nakayuko. Basag ang mga salamin at dumudugo ang kanang braso ng dalaga. Pepa, anong nangyari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Bakit ba sinasaktan mo yung sarili mo? Kung may problema ka, magsabi ka sa amin. Makikinig naman kami. Hindi yung ganito. Wika ni Nongnong at hindi na mapigilan ang luha sa mga mata. Niyakap nito ang kapatid. Payag na po ako magpagamot. Gusto kong mawala ang ilusyon kong kaibigan. Ayaw kong sumama sa kanya dahil ayaw kong iwan kayo. Pasensya na po kayo sa naging ugali ko. Wika ni Pepa habang umiiyak at nanginginig sa takot. Matapos ang pangyayaring yon, nagpasya ito na magpagamot at dahil malayo sa ospital ang tahanan ng mga ito, kinakailangan ni Nanay Elena na samahan ng anak. Nanatili ang mga ito sa tahanan ng kapatid. Nang makalisang magina, naging tahimik ang buong bahay lalo na't madalas ay mag-isa lamang si Nongnong sa kanilang tahanan. Dahil palaging nasa trabaho ang ama. Gayunpaman, hindi naman nakaramdam ng lungkot ang binata lalo na't alam niya na sa pagbalik ng kapatid ay magaling na ito. Habang wala si Pepa at nag-iisa lamang sa tahanan, sinimula ni Nongnong na ayusin ang silid ng kapatid at nilinis niya ang kwarto. Hanggang sa isang araw, habang naglilinis si Nongnong ay nakita niya ang tala-arawan ng kapatid. Napangiti ang binata. Naupo ito sa kama at akmang bubuksan na sana ang tala-arawan. Bigla na lamang may kumuha nito. Nagtataka naman si Nongnong. At nang iangat ang tingin, laking gulat niya nang makita ang isang malaking maligno. Isang kapre. Hindi mo maaaring pakialaman ang gamit ni Pepa. Kanya ito at hindi ako papayag na mawala ako sa buhay niya. Wika ng maligno. Matapos yon ay nagpatay sindi ang mga ilaw. Kinilabutan ang binata at kumaripas ng takbo. Ngunit nakasalubong niya ang ama. Sa puntong yon bigla na lamang hinimatay si Nongnong dahil sa nakita. Nagtaka naman si Tatay Meloy at pinasok sa loob ang anak. Nang magising si Nongnong, kaagad itong kinamusta ng ama. Ano bang nangyari sa iyo, anak? Bakit tumatakbo ka kanina na parang takot na takot? Meron bang nangyari? Tanong ni Tatay Meloy. Natigilan naman si Nongnong. Muli niyang naalala ang nagpakita sa kanya na kapre.
Akala ko po tay, nakakita po ako ng maligno kanina eh. Kaya napatakbo ko palabas ng kwarto ni Pepa eh. Siguro masyado lang po ako napagod eh. Kaya kung ano-ano na yung nakikita ko eh. Tugon ni Nongnong. Ang hinaakala ng binata na guni-guni lamang. Hindi niya akalain na mauulit pa ito. Habang abala sa pagbabasa ng libro para sa paghahanda sa darating na pagsusulit. Bigla na lamang nakaamoy si Nongnong na amoy tabako. Kaya kagad itong tumayo at sinunda ng amoy. Hanggang sa nakarating sa silid ni Pepa. Kagad namang nagtaka si Nongnong. Dahil wala namang tao sa kanilang tahanan kundi siya lamang kaya kagad kinabahan ang binata. Iniisip na maaaring may nasusunog na bagay sa silid ng kapatid. Kaya kagad niyang binuksan ng pinto. Wala pa ba si Pepa? Matagal na akong naghihintay sa kanya. Hindi pa ba siya babalik dito sa bahay niyo? Naiinip na ako. Bungad na wika ng kapre. Habang patuloy sa paghit-hit ng tabako. Kagad sinara ni Nongdong ang pintuan ng silid dahil sa takot. Ginusot pa niya ang mga mata at muling binuksan ang pinto. Ngunit sa pagkakataong yon, nasa harapan na ni Nongdong ang kapre at nawalan ng malay ang binata. Nang muling magising si Nongnong, mukha ng kapatid ang kagad nakita. Kuya, ayos ka lang ba? Naabutan ka namin nila mama na walang malay sa labas ng silid ko. Kaya nag-aalala kami sa'yo. Dinala ka namin dito sa pagamutan. Kahit anong gising namin sa'yo, hindi mo namumulat yung mga mata mo eh. May nangyari po ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Pepa. Naupo si Nongnong at niyakap ang kapatid. Wala namang nangyari. Sa sobrang pagod ko sa eskwelahan, nawalan ako ng malay. Mabuti naman at nakauwi ka na. Kamusta ka naman? Tugon ni Nongnong. Alam mo kuya, tama ka siguro na ilusyon ko lamang ang mga sinasabi ko at nakikita. Simula nung magpagamot ako sa ospital, umayos na yung pakiramdam ko. Wika ni Pepa. Nais mang sabihin ni Nongnong na nakikita na niya ang tinutukoy ng kapatid. Nanatiling tahimik ang binata dahil ayaw niyang sirain ang araw nito. Matapos masuri ng doktor ang kalusugan ni Nongnong, kagad na pinalabas sila ng ospital nang wala naman nakitang karamdaman ang binata. Sa pag-uwi ni Pepa, labis ang sayang naramdaman nito dahil muli niyang nakasama ang ama at kuya. Ngunit malaki ang nagbago sa pagkatao ni Nongnong. Dahil buhat nang umalis si Pepa at nagpakita sa kanya ang kapreng may gusto sa kapatid. Hindi na siya nito tinigilan. Pakiramdam ni Nongnong, nararamdaman niya na ang dating nararanasan ng kapatid. Ngunit nagpakatatag ang binata. Habang kasama ang mga kaibigan ay bigla na lamang nagpakita sa kanya ang kapre. Ngunit umakto na lamang ito na hindi nakikita ang maligno. Nang makauwi si Nongnong ay galit na galit ang kapre. Alam kong nakikita ako ng kapatid mo. Pero umaakto lamang siya na hindi niya ako nakikita. Parang ikaw kanina. Doong kasama mo ang mga kaibigan mo. Wika ng kapre. Ipinagpatuloy lamang ni Nongnong ang pagpapanggap. Sa galit ng kapre,
Binasag nito ang lahat ng babasagin na gamit sa silid ng binata, na kagad namang narinig ni Pepa. Kagad namang nagpuntahan ang mga magulang at kapatid sa kwarto. Anong nangyayari dito, Nongnong? Bakit basag-basag ang mga gamit mo? At isa pa, walisin mo na lamang yan kaysa pulutin. Baka mapano pa ang kamay mo. Wika ni Nanay Elena. Nag-ayos po kasi ako ng silid ko eh. Tapos nasanggi ko kaya eto, basag lahat. Pasensya na po ah. Hindi ko naman po sinasadya at ayusin ko na lamang po. Tugon ni Nongnong. Pinilit nito ang sarili na hindi umiyak sa harapan ng mga magulang. Samantalang si Pepa naman, tila natuod sa kinatatayuan ng muli niyang makita ang kapre na gumagambala sa kanya. Nang makaalis ang mga magulang, nanatili sa silid ni Nongnong ang dalaga upang kausapin ang kuya. Kuya, nakita ko siya kanina dito sa silid mo. Alam kong nakikita mo na din siya. Kailan pa ito nangyari? Siya rin ba ang may gawa nito sa'yo? Tanong ni Pepa. Pinilit pa ni Nongnong ang sarili na huwag sabihin sa kapatid. Ngunit hindi nagtagal. Hindi na nito napigilan ang sarili. Yumakap at umiyak ito sa braso ng kapatid. Pasensya ka na kung hindi ako naniwala sa iyo eh. Pero buhat nang umalis ka dito, nagsimula na siyang gambalain ako. Kung ano-ano ang sinasabi niya na para gusto niyang diktahan ang buhay ko. Palagi kanyang hinahanap, umaakto lamang ako na hindi ko siya nakikita. Hanggang sa eto na ang nangyari. Paano ba natin matatapos ang bagay na to? May laban ba tayo sa kanya? Magsasalaysay ni Nongnong. Sa tingin ko, matatapos lang ang lahat ng to kapag sumama na ako sa kanya. Pag ginawa ko na ang lahat ng kagustuhan niya. Wika ni Pepa. Natahimik naman si Nongnong. Hindi ito makapaniwala sa narinig mula sa kapatid. Paanong sumama? Ano bang gusto niya? Isa pa, paano mo ba nakilala ang isang maligno na gaya ng kapring yun? Tanong ni Nongnong. Napabuntong hininga naman si Pepa. Simula nung bata pa ako, mula na magkaisip ako, kasama ko na siya. Palagi niya akong pinapasaya at noong panahon na naiinggit ako sa'yo. Sinabi ko sa kanya na kapag dumating ang panahon na nasa tamang edad na ako, sasama ako sa kanya. Dahil sa lugar nila, walang problema pero habang tumatagal, namulat ako na hindi solusyon ang pagtakbo sa sakit. Kaya nagsimula akong talikuran siya. Pero pagkatapos nun, mas lalo niya na akong ginugulo eh. Tugon ni Pepa. Nanlaki ang mga mata ni Nongnong. Ibig sabihin, mula pa noon kasama na natin siya. Paano naman mapuputol ang pangako mo sa kanya? Ang mga pangako ay maaari na mamapako eh. Kaya hayaan mo na lamang siya. Sabihin natin kila nanay, lumipat na lang tayo para naman hindi niya tayo gambalain pa. Wika ni Nongnong. Sa pagkakataong yon, bigla na lamang lumitaw ang kapre sa harapan ng magkapatid. Matapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, ganito lamang ang isusukli mo. Matapos kang talikuran ng lahat, mas pipiliin mo pa rin sila. Wika ng kapre na tila labis ang galit nito.
Kagad namang tumayo si Pepa. Natural, mas pipiliin ko ang pamilya ko kaysa sa'yo. Dahil mahal ko sila. At kahit kailan, hindi ko sila ipagpapalit sa kahit anong bagay dito sa mundo. Tugon ni Pepa. Mariin namang umiling ang kapre. Hindi ako papayag na gawin mo ang bagay na ito sa akin. Tandaan mo, may kasunduan tayong dalawa kaya hindi mo ko matatakasan. Kahit umalis ka pa sa lugar na ito. Muling wika ng kapre. Matapos sabihin ang mga katagang yon ay nawala na ito. Napaupo na lamang si Pepa at napayuko. Kasalanan ko ito eh. Nagawa ko pang magsinungaling kay mama. Sinabi kong ayos na ako. Dahil pinili ko ng kalimutan na lamang ang kaibigan ko. Pero mali pala ang ginawa ko. Dapat pala nung una pa lang, lumayo na ako sa kanya. Wika ni Pepa. Niyakap naman ni Nongnong ang kapatid. Wala kang kasalanan, Pepa. Kami ang may pagkukulang sa'yo at hayaan mo kong bumawi sa'yo. Sasabihin natin kila nanay ang totoo nang sa ganun. Matulungan nila tayo. Sa laban na to, hindi ka lamang nag-iisa. Wika ni Nongnong. Nagyakapan pa ang magkapatid. Nagpahinga na muna ang mga ito at nagpasya na kinabukasan na lang nila sasabihin sa magulang ang mga nangyayari. Ngunit tila huli na ang lahat. Pagkagising ng binata kaagad itong pumunta sa silid ng kapatid. Ngunit naabutan nito ang mga magulang na ginigising ang dalaga. Dalhin na kaya natin siya sa ospital. Kanina pa natin ginigising si Pepa. Nag-aalala na ako sa kanya. Wika ni Nanay Elena. Ngunit mabilis na nagsalita si Nongnong. Nay, Tay, wala pong magagawa ang mga doktor sa kalagayan ni Pepa. Sigurado akong kinuha na siya ng kapre. Sa tingin ko, kailangang dalhin natin siya sa isang albularyo. Wika ni Nongnong. At sa pagkakataong yon, doon lamang naniwala ang mga magulang sa anak. Sa totoo lang, kahit noong nagpapagamot si Pepa, sinabi ng doktor na ayos na siya. Pero madalas ko pa rin siyang makitang tulala at nagsasalitang mag-isa. Napansin din yun ng mga kapatid ko. Sinabihan niya ako na lumapit na sa albularyo na kilala niya. Pero nung umuwi kami dito, naging maayos naman si Pepa. Pero eto na ang nangyari. Wika ni Nanay Elena. Napayuko na lamang ito habang pinupunasan ang luha sa mga mata. Igwinento na po sa akin ni Pepa ang lahat. Simula pa noon ginagambala na siya ng kapring yun eh. Malaki ang pagkukulang natin kay Pepa. Kaya humantong tayo sa ganito pero hindi ako papayag na makuha siya ng kapring yun. Tugon ni Nongnong. Labis na nagtataka ang mga magulang nito kaya kwinento lahat ng binata. Hindi natin dapat hinayaan na mangyari ito. Kung noon pa sana ay naniwala na tayo kay Pepa, hindi na aabot sa ganito ang lahat. Wika ni Tatay Meloy. Matapos ang pag-uusap ng pamilya, tinawagan ni Nanay Elena ang kapatid. Makalipas ang ilang oras ay dumating na si Mang Jun, ang albularyong kaibigan ng kapatid ni Nanay Elena. Pinahihirapan ng kapring yon ang anak niyo.
Pero huwag kayong mag-alala dahil gagawin ko ang lahat para maparusahan ang malignong gumagambala sa anak nyo. Wika ni Mang Jun. Nanalangin naman ang pamilya. Habang nagdarasal, gamit ang peso sagrado ay ginawa ni Mang Jun ang lahat para sa dalaga. Inilabas nito ang pulang korales na mabisang pangontra sa mga elemento. Ngunit sadyang malakas ang maligno. Bigla na lamang nagsalita ang dalaga sa kakaibang boses at sinasaktan ang sarili. Papatayin ko ang dalagang ito. Nang sa ganon ay habang buhay na kaming magsasama. Hindi ko hahayaang makuha niyo siya sa akin. Wika ni Pepa. Mabilis na sinuot ni Mang Jun ang pulang korales sa dalaga. At sa puntong yon, nakita ng albularyo na lumalaban ang dalaga. Lumaban ka, Pepa. Huwag mong hahayaang matalo ka ng isang kagaya ng kapring yan. Wika ni Mang Jun. Ilang sandali pa ay nagpatay sindi ang ilaw at nagliparan ang lahat ng gamit. Napaiyak habang nagdadasal na lamang ang pamilya ng dalaga. Dahil hindi nila inaasahan na mangyayari ang bagay na yon sa kanilang anak. Sobrang lungkot ang nararamdaman ni Nongnong dahil sa nangyayari sa kapatid. At wala itong magawa para sa kanya. Pepa, lumaban ka. Nangako tayo, di ba? Gagawin natin ang lahat para matalo ang kapreng yan. Wika ni Nongnong. Kahit nagwawala ang kapatid, hinawakan nito ang kamay ni Pepa habang umiiyak at nagdarasal. Kuya, lalaban ako para sa'yo. Pakiusap. Iwanan mo na ako. Lubayan mo na ako. Hindi ako sasama sa'yo. Wika ni Pepa. Matapos sabihin ng dalaga ang mga bagay na yon, bigla na lamang itong nawala ng malay. Matapos ang pangyayaring yon, bumalik na sa dati ang lahat at napangiti si Mang Jun. Danaeg ang kabutihan kesa sa kasamaan. At huwag kayong mag-alala. Dahil babantayan kong maigi ang inyong anak. Wika ni Mang Jun. Ibinigay na nito ang pulang korales kay Pepa upang hindi na ito magambala pa ng kapre. Matapos ang lahat, bumalik na ang sigla ni Pepa at nagsimula na ito na magkaroon ng mga kaibigan. Labis na natuwa si Nongnong sa nangyayari sa kapatid. Ngunit ang inaakala nilang tapos na ay simula pa lamang pala. Nang magtapos sa pag-aaral ang magkapatid, nagpasya ang pamilya nito na lumipat ng tahanan. At sa puntong yon dahil abala sa paghahanda sa pag-alis, hindi na isuot ni Pepa ang pulang korales na pangontra. Paglipat sa bagong tahanan, nakatulog ng maaga ang pamilya dahil sa pagod. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtulog ng dalaga, naramdaman niya na tila umaangat ang kanyang bestidang suot. Nanlaki ang mga mata nito dahil muli niyang nakita ang kapre. Kagad nagulat ang dalaga ngunit nawalan ito ng malay ng akbang sisigaw na sana. Kinabukasan, kagad pinuntahan ni Tatay Meloy ang anak. Nakita niya itong nakaupo habang umiiyak. Kaya kagad na nilapitan niya ito upang tanungin. Ngunit hindi pa man ito nakakapagsalita.
Bigla na lamang siyang sinakal ni Pepa. Papatayin ko kayong lahat para makuha ko na si Pepa. Matagal akong nagdusa at pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa akin. Wika ni Pepa sa kakaibang boses. Inangat nito ng buong lakas si Tatay Miloy. Narinig naman nila Nongnong ang pagdaing ni Tatay Miloy. Kaya kagad sumaklolo ang mga ito. Anak, tawagin mo si Mang Jun. Kailangan natin siya. Magpadali ka. Pepa anak, lumaban ka pakiusap. Wika ni Nanay Elena habang umiiyak. Ngunit tumilapon lamang ito sa pader kasama si Tatay Miloy. Nay! Tay! Pepa, ano ba? Ito ba ang gusto mo? Ang masaktan ng mga magulang natin? Pakiusap. Labanan mo naman ang maligno na yan. Wika ni Nongnong. Ngunit ito naman ang sinakal ni Pepa. Manahimik ka. Kuya, takbo. Iligtas mo ang buhay mo. Dalian mo. Tawagin mo Hindi. Walang makakalabas ng buhay sa tahanang ito. Sigaw ni Pepa habang paiba-iba ng boses. Nang mabitawan ng kapatid ay kagad na lumabas ng bahay ang binata habang pilit na nilalabanan ng dalaga ang kapre. Nang makalabas si Nongnong, sinasaktan ni Pepa ang sarili na gawa ng kapre. Samantalang si Nongnong naman, kahit na agaw hininga ay kagad pumunta ito sa tahanan ni Mang Jun. Nang makarating sa tahanan ng manggagamot, nagulat si Mang Jun sa presensya ni Nongnong. Ano bang nangyayari sa'yo, Nong? Bakit parang pagod na pagod ka? Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ni Mang Jun. Naupo naman si Nongnong ngunit kagad nagpaliwanag ito. Mang Jun, si Pepa. Nawala na sa sarili. Bumalik na naman ang kapre na gustong kunin siya. Nakakatakot siya dahil papatayin niya kami. Maging si nanay at tatay sinaktan niya. Kailangan na po nating magmadali dahil baka kung ano nang gawin niya. Paliwanag ni Nongnong. Nagmamadali namang umalis ang dalawa sa tahanan. Pagkarating sa bahay nila Nongnong, nakita nila si Pepa na hawak-hawak ang isang kutsilyo. Akmang itatarak na sa dibdib. Kagad itong kinuha ng binata ngunit nasugatan sa kanong braso si Nongnong. Bakit ba pakialamero ka? Dati naman, wala kang pakialam kay Pepa. Palagi mo na lamang siyang hinahayaan na umiiyak at apihin ng iba. Tapos ngayon, umaakto ka na nag-aalala ka sa kanya. Wika ni Pepa. Ngunit alam niya na hindi ang kapatid ang nagsasalita. Ito ay walang iba kundi ang kapre. Naiyak naman si Nongnong sa mga sinabi ng kapre. Dahil alam niya na sa buong buhay niya ay iniwasan niya ang kapatid. Ngunit sa puntong yon, hindi nahahayaan ni Nongnong na mapahamak ang kapatid. Oo, tama ka. Pero ngayon, hindi na ako papayag na muling mapahamak ang kapatid ko nang wala akong ginagawa. Wika ni Nongnong. Natahimik na lamang si Pepa. Galit na galit ito na nilapitan si Nongnong ngunit mabilis na kumilos si Mang Jun. At may kung anong nilagay sa braso ng dalaga. Bigla itong nawalan ng malay at mabilis na tinali ng dalawa si Pepa.
Matapos na itali ay gumawa ng ritual si Mang Jun upang hindi na muling gambalain ng kapre ang pamilya, lalo na si Pepa. Nang magising ang dalaga, nagtataka ito sa mga nangyari. Teka, ano po bang nangyari sa akin? Bakit po ako nakatali? May nangyari ba? Ang huli kong natatandaan, muntikan na akong gahasain ng kapre na yun. Pero bigla na lang akong nawala ng malay. Kuya, bakit ang tahimik mo? Sila mama nasaan po? Tanong ni Pepa. Napayuko na lamang si Nongnong at hindi alam kung saan mag-uumpisa. Magpahinga ka na lang sa ngayon, Pepa. Ako na ang bahala dito sa bahay. Inaasikaso na ni Mang Jun si nanay at tatay. Sana hindi pa huli ang lahat para sa kanila. Wika ng binata at kagad nitong kinamutan ang kapatid. Matapos ang mga pangyayari, binabuti ni Nongnong na pagpahingi na muna ang kapatid dahil alam niya na naguguluhan pa ito sa mga nangyayari. Makalipas ang ilang araw, naging maayos na ang kalagayan ni Pepa at saka lamang sinabi ni Nongnong ang lahat sa kapatid. Ano? Ibig sabihin, sinaktan ko sila mama at papa? Nasaan na sila? Ano nang nangyari sa kanila? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Huwag kang mag-alala, Pepa. Maayos naman na ang kalagayan nila eh. Kailangan lang nila magpahinga at palagi mong tatandaan. Hindi mo kasalanan ang lahat ng nangyari. Tugon ni Nongnong. Nagyakapan naman ang magkapatid. Sa wakas ay hindi na muling ginambala pa ng maligno ang pamilya. Lalo na si Pepa at dahil sa mga naganap, pinili ni Nongnong na maging isang albularyo upang protektahan ang mga nangangailangan. Sa tulong ni Mang Jun, naging mahusay na manggagamot si Nongnong. Magpasa hanggang ngayon, patuloy pa rin ito sa ginagawa. Ngunit hinding-hindi pa rin niya malilimutan ang lahat ng naganap sa kapatid. Nang dahil sa panggagambala ng kapre.